ng Dubai. Ang saya. Ako si Sheila. Dumating noong 2010 dito sa Dubai. Ang ganda pala ng Dubai. Pasilip sa karaniwang setup ng mga bahay dito sa Dubai. Hindi ko po inakala na ganito pala ang setup. Marami kami sa isang flat. Minsan umaabot ng 15 to 20. Ang daming partition, bed space. Marami kami na gumagamit ng banyo. Bagong umaga, babangon kahit may sakit, kailangang pumasok. Kasi kung hindi ako pumasok, kakaltasan ang aking sweldo. Meron namang sick leave, pero madalas may mga company talaga na kahit may sakit ka, kailangan mong pumasok. Ito na, naghahanda na. Ako si Romeo. Papasok na. Kailangan kong mauna sa banyo kasi may schedule yung paggamit ng banyo namin. Pag hindi ko gamitin yung schedule ko, merong kukuha. Hindi na ako makakapagbanyo. Siya si Ellie, isang OFW dito sa Dubai. Ito ang normal na araw ng kanyang buhay. Papasok sa trabaho, maghahanda. Nakakalungkot naman, paparating na ang Pasko. Andyan yung Christmas tree, nagpapaalala sa ating pamilya. Ito ang itsura ng Dubai. Ang ganda, di ba? Oo, maganda. Ang sipag, lalo na tayo mga Pilipino. Minsan may overtime. Magko-commute. Ayan na, tapos na ang araw. Nakakapagod, di ba? Ako si Roma. Dati din akong nagtatrabaho dito sa Dubai, ngunit nang ako ay nakapag-asawa, hindi na ako nagtrabaho. Sa araw na ito, ako po ay inatake ng aking migraine. Ngunit kailangan kong bumangon dahil papasok ang aking asawa at ang aking anak sa eskwelahan. Kailangan ko muna maghanda ng almusal at pakakainin ko itong aking panganay bago siya pumasok sa eskwelahan. Ayan na po ang aking asawa at ang aking anak. Ihahatid namin sila ni baby sa labas dahil sila ay papasok na. At ako naman ay maiiwan sa aming bunso dahil ako ay full-time mom and housewife at kailangan kong alagaan ang aming bunso. Hindi po madali ang buhay OFW dahil gagawin mo ang lahat para sa kanila ng mag-isa. Ako si Rota at ito namumroblema dahil nawala na ako ng trabaho. At patuloy ako nag-a-apply at lagi naman akong nare-reject. Nahirapan ako mag-apply sa trabaho dahil siguro sa edad ko at talagang mataas ang competition sa job market para sa mga posisyon na ina-apply. Kaya mahirap din talaga. Ako si Yvette. 15 years na dito sa UAE. Sa araw na ito, kausap ko ang aking ina na may sakit na nagda-dialysis. Nawalan ako ng trabaho at tinatawagan ako ng bangko dahil hindi ako makapagbayad ng aking loan. Kailangan nilang i-hold ang aking salary dahil walang pumapasok na pera sa aking bangko. Nakiusap ako na wag sanang i-hold kasi kailangan ko magbayad ng bahay at mga bayarin at magpapadala sa Pilipinas. Nagkautang din ako sa Tabi, isang lending company para siyang credit card.
Pati cash now, kailangan kong mangutang. Lubog na lubog ako at hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Iyak ako ng iyak para mailabas ko ang sama ng loob. Wala akong ibang pupuntahan at walang makakatulong sa akin kundi ako lamang, at kailangan kong lumaban sa mga hamon na ito ng aking buhay. Siya si Aaron, nagtatrabaho sa isang bangko dito sa Dubai. Sobra siyang lungkot, malayo sa pamilya. Nagpunta siya ng simbahan, nagbasaya. Narinig niya ang choir. Namangha siya. At naisipan niya mag-inquire. Pagkatapos ng misa, tapos niya sumali sa choir. At ayan na nga, at tinanggap siya ng grupo. At mag-audition pa siya. Nagpapasalamat ako sa SMFCC dahil sa choir, tinulungan ako ng aking choirmate paano mag-apply online at para mas pagandahin ang aking CV at profile. Maraming salamat talaga sa support group na meron ako dito sa SMFCC. Practice day namin today at sobrang saya ko. Ibinalita ko kay Yen na ako ay natanggap na sa bago kong trabaho. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na ibinibigay mo po sa amin. Marami man ang pagsubok na dumaan, kayang-kaya naming lagpasan dahil nandiyan kami para sa isa't isa, para magtulungan at mapalapit sa Panginoon. Maraming salamat, SMFCC.